Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa may Rizal Park na may ginagawa na rehabilitation. Pero malapit na itong matapos. Binuksan na ito sa publiko at pwede na kayong pumasyal dito. Pero limited pa lang yung access. Ito na yung natapos ng mga bagong street dito sa loob ng Rizal Park. Para makapasyal ka dito, dalawa pa lang yung pwedeng daanan. Pumasok ka dyan sa National Museum of Natural History at paglabas mo dito na sa Rizal Park. At pwede rin dito sa kabila sa National Museum of Anthropology. Sarado pa ang mga gate dito habang ongoing pa ang rehabilitation. Anyway, duman lang tayo dito para makita natin yung latest na progress. Ang topic talaga natin sa video ito ay tungkol sa expansion ng Manila Ocean Park. Magbibigay din tayo ng update sa Manila Bay Reclamation Projects at sa iba't iba pa mga projects dito sa Manila Bay area. Siguro kapag natapos na yung rehabilitation doon sa harap, dito naman sa gitna ang susunod na gagawin. Anyway guys, una natin pupuntahan ang Manila Ocean Park na nasa likod ng Quirino Grandstand. March 2008 nang nagbukas ang Manila Ocean Park. Ito ang pinakaunang oceanarium dito sa ating bansa. Ang Manila Ocean Park ay pagmamay-ari ng China Oceanis Philippines Incorporated, subsidiary ng China Oceanis Singapore. Ngayong 2024, patuloy pa rin na dinadayo ang Manila Ocean Park. Karamihan ay mga family group o di kaya mga estudyante na grupo din katulad ng field trip. So ayan guys, dito sa kabilang side, meron pang malawak na area na ginagawa ngayon. Magkakaroon siguro dito ng mga bagong atraksyon. Ito na yung expansion ng Manila Ocean Park. Medyo malawak din itong area na ito na may ginagawang bagong project. Isa pang facility dito sa Manila Ocean Park ang Hotel H2O na makikita doon sa likod, mamaya pupuntahan natin.
Andito na tayo sa may Bayview Harbor. Makikita natin dito yung Hotel H2O, isang floating hotel na nasa likod ng Manila Ocean Park. Dito rin sa bahaging ito itatayo sana yung Manila Waterfront City Reclamation Project. Isa sa pinakamalaking reclamation dito sa Manila Bay, pero last year nga pinatigil ang lahat ng mga reclamation projects ng DENR sa utos na rin ng Malacanang. Kaya nakatenga dito yung mga barko na magsasagawa sana ng dredging at pagtatambak ng lupa at buhangin. Hanggang sa ngayon, suspended pa rin ang Manila Waterfront City Reclamation dahil nga sa issue sa pakikipag-partner nila sa China Communications at Construction Corporation na siyang nagsasagawa ng dredging activities dito. Suspended pa rin ang karamihan sa mga reclamation projects habang ongoing pa ang ginagawang pag-aaral ng DENR sa long-term impact ng mga reclamation project na ito. Sa likod naman ng Manila Waterfront City ang Horizon Manila Reclamation. Abangan pa natin yan sa mga susunod na panahon kung papayagan ba sila na magpatuloy sa ginagawang reclamation project. Dito naman tayo sa kabilang side malapit sa US Embassy na isa sa mga nagpaabot ng concern tungkol sa Manila Waterfront Reclamation Project na kapartner ang isang Chinese company. Sa ngayon, dalawa pa lang ang pinayagan na magpatuloy sa reclamation na ginagawa, ang Pasay Harbor City at ang SM Prime Reclamation. May isa pa palang reclamation project na nasimulan na rin, ang Manila Solar City. Dito naman yun itatayo malapit sa Pasay Harbor. Suspended pa rin yan hanggang sa ngayon. Isa pang concern doon sa Manila Waterfront City dahil nga sobrang lawak ng reclamation project na yon, maaapektuhan yung access ng mga barko na papasok sa Manila South Harbor. Ang dapat siguro na gawin ng Manila Waterfront City ay bawasan yung lawak ng kanilang reclamation project. Pupunta naman tayo doon sa may Baywalk area at madadaanan natin itong Rizal Park Hotel. Napakaganda ng hotel na ito. Dito lang sa tapat ng Baywalk area ang hindi magkakaroon ng reclamation project, kaya hindi matatakpan ang Dolomite Beach at parang magiging cove na dito kapag natapos na yung magkabila na reclamation project.
Parang nawala ng saysay yung Manila Bay Rehabilitation na isinagawa nung panahon ni Duterte. Naging dugyot na ulit ang Baywalk dito sa labas ng Dolomite Beach. Dapat talaga wala ng vendors dito. Kaya nga may rehabilitation na ginawa at ginastosan pa para linisin ang Baywalk. Tapos na yung mga bagong CR dito, pero hindi pa rin siya ginagamit. Mga portalet pa lang ang ginagamit sa ngayon. Wala pa yatang water supply dito dahil nga hindi pa natapos yung ginawang drainage system na hanggang sa ngayon ay parang wala nang gumagawa. Dati napaka-active dito si dating Secretary Roy Cimatu. Ngayon ano nang nangyari dito? Parang hindi na naging priority ng DENR ang proyektong ito. Sana matapos na itong bagong drainage system at maibalik na sa dating ganda ang Baywalk. Samantala patuloy naman ang iba't ibang mga projects dito sa Manila Bay Area. Isa na nga dito ang bagong Sands Residences ng SMDC. Dito naman tayo sa kabila, correction nga pala, hindi nire-restore ang dating Grand Boulevard Hotel, ito pala ay dinidemolish na. Ang aristocrat na lang ang malakas dito na hanggang sa ngayon ay buhay na buhay pa rin. Dapat din siguro magtayo na sila ng bagong building. At finally, para sa mga nagtatanong, ito pa rin hanggang sa ngayon ang dating Harrison Plaza na ngayon ay tatayuan na ng bagong SM Harrison Complex. Matagal pa bago matapos ang proyektong ito na napakalawak din ang area. Mga 3 to 5 years from now, may bago ng SM dito. Anong masasabi nyo sa iba't ibang mga projects dito sa Manila Bay? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment at subscribe. Thank you for watching.